Anong balita mga pare ko eh? Officially na nga nakapaglaro na ang big man ng Lakers itong si Christian Coloco. Ano nga ba ang mga nagawa niya kanina dito sa laban nila sa Memphis? Pero bago natin muna pag-usapan yan, pag-uusapan muna natin ng Clippers at si Kawhi. Kamusta na nga ba ito? Ang Clippers, dalawa kasi ang superstars nila ngayon. Pero isang star player lang ang napapakinabangan nila ngayon. Ito nga si The Beard James Harden, hindi pa ito kakayanin na mag-isa lang para buhatin itong LA Clippers. Kakapatayo pa naman ni Steve Ballmer itong kanyang bagong arena. Halos palaging present yan sa bawat laro ng Clippers. Sa nakaraang season, 3 wins and 4 losses din ang start nila. Sa first 10 games pa nila nung nakaraan, 5 wins and 5 losses ang record. Hindi sigurado kung makakabawi ang Clippers pagbalik dito ni Kawhi dahil hindi na rin sigurado kung kailan siya babalik o maglaro para sa Clippers. Isa sa mga fans ni Kawhi na si Gerardo na mukhang kinakawawa na, gusto na nga magretiro eh. Based kasi dito sa report, hindi pa rin makakapaglaro dito si Kawhi sa next nilang 3 games. Ito kasi yung magiging first 10 games ng Clippers ngayong season. Kung titidan nyo, parang baliktad kasi yung recovery ni Kawhi. Imbis na nalalapit na ang kanyang pagbabalik, mas lalo namang itong tumatagal na parang hindi na siya makakabalik. Wala pa kasing siguradong date kung kailan siya makakabalik o kahit na timeline. Kapag tinatanong naman kasi itong si Coach Tyronn Lue kung kailan nga ba maglalaro ng itong si Kawhi Leonard, ang sinasagot niya dito palagi ay hindi pa ito makakapaglaro. Ang last report naman kasi doon, this week dapat makakabalik itong si Kawhi. Kaya lalong dumadaan yung mga araw ay lalong lumalayo yung pagbabalik niya. May mga nagsasabing former NBA legend kagaya na lang dito ni Paul Pierce sa kanyang paniniwala na dapat na itong mag-retire si Kawhi Leonard dahil sa kanyang mga natatamong injury. Ganon din ang sinasabi ni Kendrick Perkins na dapat na daw i-consider ni Kawhi ang kanyang retirement. Nag-start ang history injury ni Kawhi noong taon 2017 nung siya ay nasa sports pa kalaban ng Golden State Warriors ng Game 1. Nasundan naman ito ng 2019 ng kanyang left ankle sprain. Hindi rin siya nakatakas taong 2020 sa kanyang injury hanggang magkaroon siya ng ACL injury ng taong 2021. Pagkalipas pa rin ng isang taon na 2022 hanggang ngayon ay meron pa rin itong issue sa kanyang injury. Sinasabi na rin dito ng mga NBA analyst na lalapit na rin ang kanyang retirement o kaya naman dapat na ba ito mag-retire? Sa laban naman dito ng Lakers versus Memphis, nag-asaran pa dito si LeBron at si Ja Morant. Sagutan sila dito ng opensa. Sobrang naging aggressive dito si Ja Morant. Napituhan tuloy nang maitulak niya itong si LeBron. Bad news, wala muna dito si Anthony Davis at Rui Hachimura. Kaya pinag-start muna dito si Jackson Hayes at ang rookie na si Dalton Knecht. Sa first quarter ay kumanada kaagad dito si Ja Morant. Sa under 5 minutes naman, bumunot ng bagong player itong si Coach Redick. Pinasok na ang 7-footer na si Christian Coloco. Pangtapa dito kay Zach Edey. Nakapagtala kaagad ng block itong si Coloco. Sa huling basket naman dito ng Lakers sa first quarter, nanggaling naman sa dunk ni Christian Coloco. Sa second quarter, binuha na ni LBJ ang opensa ng Lakers. Take over na mga pre dito si King James. Isinarili na ang opensa dito ng LA. Pinagbubuli na lang ang depensa dito ng Memphis kahit sinong humarang. Hindi lang si Ja Morant ang kayang humang time. Hang time din dito si LBJ. 22 points na para kay LBJ. Sa end naman ng second quarter, naghahabol pa rin ng 6 ang Lakers. 59-53. Sa entering naman ng third quarter, pumalo na sa double digits ang kalamangan ng Memphis. Ayaw pa rin paawan ni LBJ at Ja Morant. Patuloy pa rin ang sagutan nila ng opensa. 30 points na para kay LBJ. 20 points game na para kay Ja Morant. Pero hindi na naibaba sa single digits ang kalamangan ng Memphis. 95-81. Sa fourth quarter, lalo pang lumubo ang kalamangan ng Memphis. Umabot pa yan sa 20 puntos. Pinaglaro pa dito si The King. Pero yun nga lang, malaki na talaga ang kalamangan ng Memphis. Nasayang ang 39 points ni The King.